Sorry. Yan, verse 1. Pakisundan mo lang ako, Art. Isa-summarize ko kung ano ang meron sa Isaiah. Una, makikita natin mga kapatid, pinag-uusapan dito yung vision. Dumating yung vision tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa panahong naghahari pa si Uzziah, si Jotham, si Ahaz, at saka si Hezekiah. Wala pa si Manasseh. Pagdating sa verse 2, nananawagan ng Panginoon. Sino pinananawagan niya? Heaven and earth. Para mag-witness ng kanyang complaint. So, ibig sabihin, nagpa-file ng complaint, mga kapatid, ang Diyos laban sa Jerusalem at laban sa Israel. So, yun ang complaint. Ibig sabihin, nagre-reklamo ang Diyos dahil sa kanyang rebellion. So, sabi niya, mabuti pa yung mga hayop. Nakakakilala sila ng kanilang hari. Verse 3 yan. Mabuti pa. Pero bakit ang Israel ay ayaw makaunawa sa akin? Ano sabi sa Tagalog? Sabi niya, hindi ako nauunawaan ng aking bayan. They don't understand me. So talagang dito, Art, talagang ang Diyos ay nagtatanong, bakit? Ba't hindi niyo ako maintindihan? Ito naman mga tao, hindi tayo maintindihan ng Diyos. Sabi niya, naiintindihan ko kayo pero ako ba, naiintindihan niyo ba ako? Sa verse 5 and 6, merong illustration ginamit ang Panginoon. Ang illustration niya, the head is sick. Ito yung ating depravity, Art. Ito yung kalalagayan ng tao. People, their head is sick. Ibig sabihin, pag sick ang head, sick din ang body, the whole heart faints. Dito nang gagaling, Art, yung pagka meron ka anxiety, hihimatayin ka talaga. Sick ang head. The whole head is sick. Yung ulo. Yun ang may problema. Yung pinaka-root ang may problema. The whole body. The whole heart. Yan. Tapos, sabi niya, the land is desolate. Wala na. Desolate na yung land. Cities are burned already. Zion is left. Ang Zion na lang ang natira. Desolate, overthrown. Wala na. Naghari na iba't ibang mga bansa. Nagpasakop na kayo sa Amorita, Ammonita, tapos nandyan ang Assyria, nandyan ang Egypt, tapos susunod na ang Babylonia. Sabi niya, wala. Hindi pa ba kayo natuto? Sabi niya, gusto niya talagang maparusahan. Yun ang term, Art. Nasaan ba yung bakit gustong-gusto niyong maparusahan? Nasaan na yun? Okay, tuloy tayo. Verse 10. So, kinumpara ng Panginoon ang Huda sa Sodoma at Gomorrah. Sabi niya, hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Sabi niya, you have rejected Sodom and Gomorrah, give ear to the law of our Lord. Sabi niya, you Gomorrah. So, kinumpara niya sa Sodom and Gomorrah yung bayan ng Diyos. Ibig sabihin, napakalala na ng kanilang problema. Napakalala na. Kanina may sakit ang ulo, nagfe-faint yung heart, may problema na, Art. Tapos ngayon, Sodom and Gomorrah, morally bankrupt. And then, ayaw na ng Diyos makinig sa kanila. Verse 11. Sabi niya, I had enough of burnt offerings. Ayoko na yan. Pag-aralan natin at ang burnt offerings. Para saan ba yung burnt offerings? Para sa pagpapatawad ng Panginoon. Aanin mo yung burnt offerings, Art, kung tutuloy ka ulit sa pagkakasala mo. Yan yung sinasabi sa Biblia, wala nang natitira
natitirang kain pa. Kung tuloy-tuloy ka sa pagkakasala mo, tapos maghahain-hain ka, tigilan na natin to. Lokohan na lang ito. So, sabi ng Panginoon, wala nang silbi lahat yan. Kaya sisirain na lang ng Panginoon lahat yan. Alisin na natin. Pero ang ibig ba sabihin, Art, wala siyang ipapalit? No. Isaiah is a transition between ceremonial laws tapos gearing towards introduction of a better covenant. Kaya ang tawag ni, pagdating kay Daniel, i-explain niya si Kristo ay may 70 weeks. Later na yon. Tapos sa verse 12, yan na, verse 12 na tayo. Verse 12, yung kanilang mga kapistahan, yung kanilang mga offering, yung kanilang mga prayers, ayaw ng pakinggan ng Panginoon. 13, sabi niya, incense. 13, sabi niya, huwag na kayong magdala ng handog, wala nang silbi sa akin yan. Kasuklam-suklam na sa akin yung mga insenso nyo, yung mga pagtitipon nyo, mga pista nyo, wala nang halaga sa akin. Pati yung sabat nyo, wala na ring halaga sa akin yan. Makakapapansin natin sa Isaiah, ang dami tungkol sa sabat, di ba? Isaiah chapter 58, sabi niya. Tapos yung fasting, ang totoong fasting ay pagtulong sa mga mahihirap, sa mga dukha, sa mga widows at saka sa mga orphans. Sabi niya, wag niyo na akong gawa ng outward niyo. Sabi niya, bulok na kayo. Bulok na kayo. Wala na kayo maipagmamalaki sa akin. Pati mga prayers niyo, hindi ko nadidinggin. So Art, nakaka-discourage itong mga salitang ito. Kumbaga parang, what? Talagang iiwan na sila ng Panginoon. Verse 15. Dahil pinatayin nyo. Pinagpapatayin nyo. And in fact, si Isaiah mismo, papatayin mismo ni Manase, anak ni Hezekiah. Papatayin siya. Paano siya papatayin? Ilalagay siya sa cedar tree, pagkatapos ay lalagariin siya. Yun ang kahihinatnan niya. So, ibig sabihin, Art, wala nang silbi lahat ng mga ceremonial laws, wala nang silbi. Total collapse ng country, total collapse na ng system, total collapse na, totally corrupted. Depraved. Grabe na. Pero natapos ba dito? No. Ang ganda. So ito yung tinatawag nating the Holy Spirit is calling for convicting them of sin. Pakibasa sa Romans chapter John chapter 6 verse 7. John chapter 6 verse 7. Ito yung role ng Holy Spirit. Sige, John Lester. Sorry, nasa na ba tayo? John chapter 16 verse 7. Sorry. John chapter 16 verse 7. Sabi po dito, gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan na nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paparito sa inyo, ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Verse 8. Verse 8, at siya'y pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. So papansin niyo may tatlong yugto yung role ng Holy Spirit. Susumbatan sa kasalanan, pangalawa sa katwiran, at sa paghatol. So ito rin yung outline nung salita ni Isaiah. Okay? Ito rin yung outline. So balik tayo ulit dito sa John
Isaiah chapter 1 verse 16, pakibasa. Beth, verse 16. Verse 16, Linisin ninyo ang inyong mga sarili at magbalik loob sa akin. Sa aking harapan, kasamaan ninyo'y inyong tigilan. So ano ang nire-require niya? Maglinis kayo, tigilan na ninyo, at hanapin ninyo ang katwiran. Tapos verse 17. Verse 17, Pag-aralan ninyong gumawa ng makatuwiran, pairalin ng katarungan, tulungan ng naaapi, ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ng mga biyuda. So ang una, revival, ang balik kayo sa akin. Ang sunod, reformation, seek justice. Gumawa kayo ng tama. Okay, verse 18, pakibasa Art. Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kay aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Ang ganda. So sabi niya, nakita niyo na yung kasalanan niyo? Grabe, pulang-pula. Pulang-pula. Pero, pag nanumbalik kayo sa akin, come now, sabi niya. Let us reason together. Though your sins are like scarlet, sinabi ko na sa inyo kung gaano kayo katadtad sa kasalanan. Pag lumapit kayo sa akin, ginawa mo yung tama, naglinis kayo ng inyong mga sarili, gagawin ko siyang puting-puti. Ako, Art, hindi pa ako nakaranas kung anong snow. Ikaw nakaranas ka na. Pero ang snow, i-cover niya yung buong land. Tapos lahat puti na. Walang matitira, lahat puti. Yun na ang kulay ng buong land. So lahat nung naunang sinabi niya na kayo ay tad na ng kasalanan, parang sinasabi, pero kaya ko pa kayong paputiin. Okay? And then, pero may condition, Art. May condition. Verse 19 and 20. Pakibasa, Art. Sabi, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Pero, Ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. yun. Susundin ninyo, mag-aani kayo. Pag hindi, mag-ready kayo. Kasi, utter destruction ang susunod. Sige, verse 20. Ayan, tapos na, no? Tapos, pagdating sa 21, binanggit ulit yung unfaithfulness ng Jerusalem. Balik ulit doon. Sana kasi tapos na yung ano eh. Tapos na yung assessment, in-assess na, binigyan ng pag-asa. Balik tayo dito sa personal application. Verse 21. Sige, Trixie. Verse 21, Ang Jerusalem na dating tapat sa akin, ngayon naging isang masamang babae. Dati puspos siya ng katarungan at katuwiran. Ngayon na may tirahan na ng mga mamamatay tao. Ang tanong, bakit? Ang sagot nasa 22 at saka 23, pakibasa. 22. Ang iyong pilak ay naging bato, nahahaluan ng tubig ang iyong alak. 23. 23. Sige. Naging suwail ang iyong mga pinuno, kasabwat sila ng mga magnanakaw, tumatanggap na ng mga suhol at mga regalo, hindi ipinagtatanggol ang mga ulila, at walang malasakit sa mga biyuda. Yun ang dahilan. Ang dahilan, Art, yung leadership. Yun. Nawala na sila, nasusuhulan na sila. Pag ang leader, masama ng lahat. Nakorrupt ng lahat. Kaya nag-declare ng judgment ang Panginoon sa verse 24. Basa John Lester.
Ano po, sabi po dito, kaya't sinabi ng Panginoong Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Ibubuhos ko ang aking puot sa aking mga kaaway, maghihiganti ako sa aking mga kalaban. Eh, sinong kaaway niya? Sinong kaaway niya? Eh di lahat ng mga lumalabag sa kanya, lahat ng mga rebelding prinsipe, lahat ng mga sumasang-ayon sa kanya, pati mga kaparian. Tapos verse 25 and 26, John Lester, ipopurify niya ang Zion. Sige. 25. Paparusahan kita at lilinisin gaya ng pilak na pinadadaan sa apoy at tinutunaw upang dumalisay. Ganda ng term. Tinutunaw upang dumalisay. So, ibig sabihin, kaya niya dadalhin ng captivity, 70 years captivity, ang bayan ng Israel para dumalisay. Para dumalisay. Okay? Verse 26, I will restore your judges. Pagkatapos after 70 years, i-restore niya yung mga judges at first, and then counselor as at the beginning, after shall called by the city of righteousness and faithful city. Tapos, magiging malinis na yung Jerusalem. Kaya lang masakit kasi 70. Ang tawag dito ay pruning. Pakibasa sa John chapter 15 verse 2. Pakibasa. Sige, Trixie. Chapter 15 verse 2 yan. Basa. John 15 verse 2, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Yun. Lalong nagbubunga. Yung mga hindi nagbubunga, tanggalin. Sunugin. Tapos yung natitirang mga remnant na nagbubunga, pagbungahin. Yun na nga nangyari, Art. Sa 70 years of captivity, pinagpapatay lahat ng hindi mabunga. Pagkatapos yung mga mabubunga, pinalago niya ng pinalago. What a wonderful God. Amen? What a wonderful God. Tapos pagdating sa verse 28, pakibasa ng Isaiah. Sige, Beth, 28. 28. Mapupuksang lahat ang mga suwail at makasalanan. Malilipol ang mga tumalikod kay Yahweh. So, lipol, verse 29. Verse 29. Mapapahiya kayo dahil sa mga punong kahoy na inyong sinamba at sa mga halamanang itinuring ninyong banal. 30. 30. Makakatulad ninyo'y mga nalalagas na dahon ng puno at halamanang hindi na nadidilig. 31. Ang malalakas na tao'y matutulad sa mga tuyong kahoy, mga gawa nila'y madaling magliliyab, parehong matutupok sa apoy na walang makakapigil. So basically, ito yung sermon ng Panginoon sa Jerusalem at sa buong Judea sa paghahari ng mga haring corrupt. Kasama na dyan, mga kapatid, na pinangaralan si Hezekiah. Kasama dito, na pinangangaralan si Hezekiah. Ano ang lessons na matututunan natin dito, mga kapatid? God is not, hindi tulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Alam ng Diyos yung lahat ng ating ginagawa. At mahal tayo ng Diyos. At gusto tayong disiplinahin ng Diyos para maligtas tayo. Gusto tayong i-prune ng Panginoon, i-purge ng Panginoon. Gusto niya tayong ilagay sa hurnuhan para tayo ay ma-purify.
Ang unang kalalagayan natin ay we are depraved. We are totally depraved. Through and through. Mula ulo hanggang puso, hanggang buong katawan. Pero nag-alok ang Panginoon. Nag-alok ang Panginoon kung ikaw ay manunumbalik sa akin, susundin mo ang aking mga ipinag-uutos, mahahabag ka sa mga nangangailangan, tatalikod ka sa iyong kasalanan, ipapanumbalik kita. I will cover you with snow. I will cleanse you. Pero kung hindi, parurusahan kita. So, kung bakit ka napunta sa impyerno, it's because of your choice. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Philippians chapter 2 verse 13. Kaya huwag tayo mabuhay sa kasalanan, mga kapatid. Sige. Pakibasa, Trixie. 13 and... Ayan, verse 13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kaniyang mabuting kalooban. Diyos pa rin ang gumagawa sa atin, mga kapatid. Still God that works in us. Both to our will, pati yung gustuhin siya. Pati magsimba, pati magbasa ng Biblia, pati magpasakop, Diyos ang gumagawa sa atin. Kasi kung naturally ang gagawin natin ay magdesisyon sa ating sarili, without the grace of God, without the extending power of God, wala tayong magagawa, mga kapatid. Ang kaya lang natin gawin kung gagawin natin yung ating sariling effort, ang kaya lang natin gawin is to rebel against God. Romans chapter 7 verse 18. Pakibasa. Kung naturalesa ang pag-uusapan, ito mangyayari sa atin. Sige, Betsay. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay laman ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. So basically, nothing good cometh out of the flesh. For I know that in my flesh, nothing good dwells. So kung isipin natin, mga kapatid, na mag-o-offer tayo sa Panginoon, ganyan-ganyan, tapos hindi naman tayo magpapasakop sa Panginoon, hindi tayo magsusurrender sa Panginoon, hindi tatanggapin ng Panginoon yung mga offering natin. Kasi walang good that cometh out of the flesh. Eh, paano kung nakagawa ako ng mabuti? Kaya yung sinasabi ni Hezekiah, Lord, di ba very entitled siya, sabi niya, gumawa naman ako ng mabuti Sumunod naman ako sa iyo. Imbis na pleading for mercy, he was self-righteous within himself. Naging self-righteous siya. Kaya binigyan siya ng Panginoon ng sakit. Because he was so entitled. At nung pagagalingin na siya ng Panginoon, anong ginawa niya? Nagduda pa siya kung pagagalingin siya. Naghanap pa siya ng signs. At nung binigyan siya ng signs at gumaling siya, pinagmalaki niya ba ang Diyos? Hindi. Ginglorify niya yung kanyang mga ari-arian. Talagang ang tao ay depraved. Mabuti o masama ang kanyang ginagawa, masama siya. Kung may nagagawa tayong tama, pakibasa sa James chapter 1 verse 17. Kung meron man tayong mabuting nagagawa on our own effort, wala yun. Pero kung God is at work within you, kung hahayaan mo na gumawa ang Panginoon sa iyo, ang tanong, may credit ba yun sa iyo?
Pakibasa sa James chapter 1 verse 17. Sige, John Lester. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, ni kahit anino man ng pag-iiba. So, kung may magawa ka palang tama, Lester, kung may magagawa pala tayong mabuti, galing yun sa taas. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Lord, gumawa naman ako mabuti sa'yo ah. Susumbatan mo ang Panginoon. No. Kaya sabi ng Panginoon, wala nang natitira, kundi Jerusalem na lang natitira, buong Huda bagsak na. And during this time, nakita niyo naman kapatid yung pagsisisi ni Hezekiah, ni Josiah. In between Hezekiah at si Josiah, ang si Manase. Tapos meron pa between Manase, papunta kay Josiah, may isa pang masamang hari. Tama ba? No. Tama, tatay niya si Manase. So, ang point natin dito mga kapatid ay, the Lord is doing all His effort to save. At ang best card ng Panginoon ay i-captive sila for 70 years to bring about true repentance among them. True humility among them. At ang pinaka-culmination nito, tatanggalin na ng Panginoon lahat ng mga offerings kasi hindi nakatanggap-tanggap sa Diyos. Hebrews chapter 8. Hebrews chapter 8 verse 4, kung hindi ako nagkakamali. Hebrews chapter 8. No. No. Parang Hebrews chapter 4. If I'm not mistaken. Hebrews chapter 4. No. 8 tama. Chapter 8. Gagawa ang Panginoon ng panibagong covenant. Babaguhin niya. Gagawa siya ng panibagong covenant. At yung covenant ay mangyayari sa krus ng Kalbaryo. At tatanggalin niya. Sandali lang Nag-search lang ako ng Cavs, Hebrews 9 verse 12. Hebrews chapter 9 pala. Check ko lang Hebrews chapter 9. Tingnan natin. Simulan natin sa ito, verse 9. 9 verse 9. 9 verse, simulan natin sa 7, 8, 9. Pakibasa. 7. Datapwat sa ikalawa ay pumapasok na nag-iisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kanyang sarili at sa mga kamalian ng bayan. Tuloy. Verse 8, na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Tuloy. And verse 9, na yaoy
isang talinghaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budhi na hindi magpapasakdal sa sumasamba. Hindi nagpapasakdal sa sumasamba. Sandali ang gusto kong hanapin ay yung verse na yung bulls. Hanapin niyo lang yung bulls at saka yung mga animals hindi kayang luminis. Kaya sinira niya yung templo. Kaya sisirain ang templo dito ng Panginoon. Bakit? Kasi wala nang silbi yun eh. Kailangan na siyang mag-institute ng panibagong covenant. Established with the blood of God's sacrifice. Yung sacrifice na talaga ng Diyos. Kaya nung nandun sila sa Babylonia, pagdating nila ng Babylonia, tuturuan na sila Chapter ng 10, Pastor. Oo. Verse 4 to 10. Sige, pakibasa. Teka lang po. Wala akong wala. Hindi, ano yan, ipoproject yan siya. Hebrews chapter 10 verse 4 to 10. Sige, paki-project. Sige, Art, pakibasa. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan. Tuloy. Kaya at pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hain at andog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. That's it. Tuloy. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nadugod. Tuloy. Na magkagayoy sinabi ko, narito ako'y pumaparito. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Di ba ang ganda? Ang ganda dito mga kapatid kasi si Isaiah, ini-introduce niya na ang better sacrifice. Ini-introduce niya na ang better sacrifice. Kaya sirain na natin tong templo, tapos mabubuhay sila for 70 years. Wala naman templo, Art. Pero may Diyos ba? Yes. Walang templo. Nasa Babylonia. Pero naghahari ang Diyos. So gusto ng Panginoon, wag na silang magdepende sa templo. Wag na silang magdepende sa mga ceremonies. Wag na silang magdepende sa Sabbath. Wag na silang magdepende sa mga festivities. Kasi lahat yan matutupad na kay Kristo. So pagbalik nila sa Jerusalem, pag na-build nila yon, unti-unti nang ipapakita sa kanila yung glory ng Panginoon hanggang sa maipako si Kristo. Pero binigyan sila ng prophecy through Daniel chapter 9. So 2,300 days hanggang sa dumating ang Messiah. Hanggang sa meron ng sacrifice nakatanggap-tanggap sa Diyos. Praise God. Praise God. Kaya excited dito sa Isaiah kasi this Isaiah is not just a prophetic book. It is a messianic book. Messianic book. Praise God. Sige, Art, pasok. Reflections. Napakabuti ng Panginoon. Personally sa akin, parang pinapakita sa atin na we are all sinners through and through. But there is a promise that if we come to Christ, magkatwiranan tayo. Kayang linisin yung ating mga kasalanan. Kayang i-purify ng Panginoon. Kaya tayong i-purge ng Panginoon. Because of His prevenient grace. Kaya makita mo yung buong chapter, halos sermon lahat. Tapos biglang nagbigay ng pag-asa sa gitna. Di ba? Though your sins, sabi niya, halika kayo, lumapit kayo sa akin, magkatwiranan tayo. Though your sins are as thick as blood, it will be as white as snow. Ganda. Praise God. Any reflection? Trixie.
Good morning po ulit. Ang as I meditate kasi pastor, nai-imagine ko kung paano nagagalit yung Panginoon by this time. And hindi ko po alam pero ramdam ko po siya to the point na nanahimik ako habang nagsasalita yung Panginoon. Na para bang yung ama nagagalit sa anak. 'Pag nagalit na yung father, talagang tikom yung bibig ng anak. Na para bang nakayuko lang siya, kung parang talagang nagi-guilty siya sa ginagawa niya. And I really felt God's wrath, although konti pa lang yung nararamdaman ko sa totoong nararamdaman niya. Slight lang yung nararamdaman ko. But what really fascinates me, pastor, is yung reaction ng Jerusalem na yung buong Israel na alam nilang nagagalit na yung Panginoon. Alam nila na what they're I mean, pinapaalam niya sa kanila ng Panginoon na kung gaano sila kasama. But still, instead of repenting, they still pursued doing evil before God. And not just before God, but against Him. Sabi nga, Talagang sabi nga ng Panginoon kanina, gustong-gusto nyo ba talaga maparusahan? wow, Tuloy. talagang they choose punishment, pastor, no, over the blessing that God has in store for them. At hindi ko po alam, pastor, pero 'di ba po 'pag nagagalit kayo, tapos, hindi po kayo ha, or tayo po, 'pag nagagalit Ikaw, tayo, ako, 'pag nagagalit ako, idamay. tapos parang nakakainsulto yun, pastor, kung malikot pa rin yung pinapagalitan mo or hindi pa rin nagtino yung napagalitan mo. Talagang, ano bang gusto nito? Bakit parang napaka-immature? I mean, hindi ko maintindihan, pero nakaka-insulto, nakaka-offend yung gano'n. And kung ako yung Panginoon, I mean, if I were to decide, human as I am, hindi ko na po sila sinulatan ng ganito kahabang sermon. Iniwan ko na po yung Israel. Kasi sa ganun ba namang kasama na parang Sodom and Gomorrah na sila. Yung kaibahan lang nila na sa Sodom and Gomorrah is may natirang faithful few. At yung faithful few, ipipurge pa ng Panginoon para talagang maging pure yung kanilang faith, maging righteous sila by His grace, na talagang mawawala yung self-sufficiency nila. Yun lang yung kaibahan nila sa Sodom and Gomorrah, yung faithful few, yung faithful remnant na yun na ipipurge pa ng Panginoon. At hindi ko po alam, pero instead of leaving Israel na, yun nga, kung ako nga yung Diyos, iniwan ko na sila, hindi ko na sila binigyan ng prophet like Isaiah. But God did not leave Israel. And I believe that this sermon, this rebuke, this reproof against Israel is God's mercy. Kasi kung ako lang, kung ako lang, yun nga, iniwan ko na sila, hindi ko na sila bibigyan ng chance. But God was doing this for them to realize na this is how evil you are. And this is what you will be without me. Apart from me, you will be desolated, you will be destroyed. Kasi pwede namang hindi sabihin ng Panginoon yung magiging resulta ng kanilang kasamaan para magtino sila. But no, God foretold them of what they will become and how they are doing even at the moment, na talagang walang hopeless and helpless na yung kanilang condition. Yung kanilang sinful nature ay sobrang lala na. Sa medical term pa, may infection na. Tapos may heart failure. Tapos may kailangan pa ng brain Sepsis na. surgery. Sepsis na. Sepsis na. Pag sepsis na, talagang hindi ko alam, but 'di ba, Cancer. itinuro ko sa atin, very delikado na talaga pag septic na yung tao. Talagang full force. And this is the condition of Israel. And I believe this is also our condition. Na although hindi
hindi natin kasalanan yung kasalanan ngayon ng Israel. But we also have heart failures. Hindi man literal, but hindi yung mga puso natin, hindi 100% na binibigay natin sa Panginoon, 50% lang or just 99, hindi ko po alam. But we have these cherished sins na hindi natin alam na yun pala yung uh, dulo o punot dulo na yun pala yung cause na kung bakit may infection tayo sa ating spirituality. Sa title pa natin, spiritual bankruptcy. Pag bankrupt ka, wala ka na talagang maibibigay. Kaya nothing really good comes from us. And again, verse 18, talagang paulit-ulit ito. And niya. And I pray po that the goodness of intentional pason, you it again and again. Katapat. Kasi hindi ko po maintindihan bakit nagagalit si Mommy, ba't nagagalit si Daddy. Maging ginto ang ating character. Na kung saan ay makikita po natin, marereflect po natin yung nangyari kay Jesus nung siya po ay nasa cross ng Kalbaryo. Naalala ko yung sinabi ng Spirit of Prophecy nung nabanggit po ni Kuya Chuck, na kahit konting taas ng kilay o sa isip man ng Panginoon, ay hindi po siya nagkasala nung siya po ay nakakaranas ng pain. Noon, masabihan man tayo niya ng direksyon, hindi minsan nagmamatter because we take the direction and then pipili. Ano? Yung para bagang, bakit lang tayo ng mundo? O kaya, o ugali din natin, na parang, as our title is Spiritual Bankruptcy, bankrupt na kanyang pag-ibig din dahil ang dating sa atin, kinakastigo lang. O ang dating sa atin, tinutuya lang tayo ng mundo. O kaya, kinokondem lang tayo ng sarili natin. Yun ang dating. Pero dahil saturated ka ng pag-ibig niya, no? Nakikilala mo na-encounter na natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang dating na nito ay parang, depende sa perception natin, ang dating nito ay tono ng magulang na sobrang umiibig at in pain para sa anak na nagsasuffer dahil sa kanyang pinipili. Yung para bagang, bakit anak, why do you persist in rebelling against me? Parang ganun na yung hagod ng dating ng kanyang salita. Hindi yung, kaya lalong lumalayo ang mga tao, lalo na unbelievers, so hindi pa talaga kilala ang Panginoon. Kasi yung kakulangan ng present sa kanila ng pag-ibig ng Diyos, ang interpretation ng may ganyang klaseng Diyos, may mga ganun. Ang tingin iba, yung parang walang pag-ibig ang dating ng mga nagaganap sa buhay nila. So, but moving forward, so I can finish, in verse 26, continuation sa verse 24 and 25 na Brother Lester na binasa, I might as well read 24, 25, and then 26. Listen to what the Lord, the mighty God of Israel says. You have turned against me as if I were your enemy. Ano mo kasi, ay, condemnation ang dating sa atin, mga do's and don'ts ang dating sa atin. So parang as if I were your enemy, no? Yung interpretation natin na as if He's not after our good. Kasi nga parang hindi saturated, hindi natanggap ang pag-ibig niya, no? And then, so, I have no choice but to defend myself, and discipline you. To defend myself and discipline you, not because of him, like the way man will defend themselves, but because to defend his character, his glory. What is his glory? To defend my love for you. To defend my love for you. And I will remove the dross and so on and so forth. So go sa verse 26, I will give you leaders and advisors like those you had before. Once again, you will be called the city of righteousness, the faithful city. Yung word pong once again, yun na lang po ang aking focus ng final ng takeaway na ito is once again, the God of many chances. Once again, mga ganyan. So, dahil sa nakalimutan, na-misinterpret, hindi nakilala, nakalimutan, inignore, pinagpalit, kung ano man ang dahilan na hindi natin na connect ang sarili natin uli sa kanyang pag-ibig.
iba yung dating, as if he was our enemy. I'm talking about, habang sinasabi ko to, kasama po ako dyan, na maraming mga consequences sa buhay, sa akin, sa mga mahal ko sa buhay, na akala mo because of the dryness of love from the Lord, but it's not. At bakit madali makalimutan, Pastor Art? Dahil nga hindi tayo sealed o sige, the righteousness of Christ is in us, tapos na. Pwede ka nang mag-detach at pwede ka nang maka-function. Yun na, parang battery forever. Hindi. Kaya siya nagiging on and off kasi sa pag-uusap nga namin, Sir Jen, and then Sister Lalaine, praise God, sa kanya pong listening ears at sa kanya pong prayers po, and with Sister Jen this last 2 days, that we have kind of concluded na parang trend yung MRT, na habang umaandar siya, nakadikit siya sa kawad ng kuryente. So patuloy pong talagang konektado talaga sa Panginoon, or else lahat ng ito ganun lang po, parang Israelita na parang pabalik-balik lang tayo. So I think na ang aking realization sa sarili ko, is makuha ko man, seek, magsisik tayo ng counsel ng Panginoon, masabihan man tayo niya ng direksyon. Hindi minsan nagma-matter because we take the direction and then sometimes we just pull back and then wala uli siyang kapangyarihan sa atin. Parang nalilito uli tayo kasi hindi tayo. So talagang continuously seeking the Lord. So yun po ang gaganda nitong first chapter na ito. Napakaganda. Praise God po. Puri ng Panginoon. Maraming salamat. Amen po. Amen po rin ng Panginoon. Ay, Ban. At Lester, kay Kuya Herman, kay Betchay, at sa lahat po ng ating LC family. Ganun din kay Trixie, siya, nandiyan si Ma'am siya sa likod, and Pastor Brian. Alam nyo, pagka magulo minsan hindi lang sa loob ng bahay, pagka magulo yung mga bata, ang first na ginagawa ng magulang, Sister Nora, ay nasa